Paano makuha ang agimat ni Metatron? Magandang araw sa lahat. Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Ngayon ay tatalakayin ko si Metatron. Sino nga ba si Metatron? Ano ang kanyang kakayahan? At ano ang kanyang kasaysayan? Dito rin ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa at pagganahin ang taladro o agimat ni Metatron. Ang taladrong aking ituturo sa paggawa ni Metatron ay napakalakas na depensa laban sa kulam, barang, takot dito ang masamang elemento at ang mga demonyo. Ito ay pagbibigay ng malakas at matibay na proteksyon. Si Metatron ay isa sa mga pinakamalakas na gamit ng mga manggagamot. Ito ang kasaysayan ni Metatron. Si Metatron ay isa sa mga lingkod ng Diyos na nakatira sa ilalim ng trono ng Diyos. Siya ay mapalasig na tagapagbantay at lumalaban sa lahat ng kasamaan. Si Metatron ay nagtataglay ng liwanag na hindi kayang lapitan ng anumang uri ng masamang nilalang. May kakayahan siyang pigilan at wasakin ang lahat ng uri ng kasamaan. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng mga utos sa Kanya upang lumaban sa lahat ng masama. Walang uri ng kasamaan ang makakaharap sa Kanya. Lahat ng masama ay mawawasak at pasisira sa Kanya. Ang liwanag niya ay higit pa sa araw. Walang makakalaban na masama sa Kanya. Ang sinumang may taglay na kabutihan sa kanyang puso at nagnanais na lumaban sa kasamaan ay maaaring manalangin kay Metatron upang matulungan sa pakikibaka laban sa kasasak. Kaya ito ang gamit ng mga manlalakas na mga manggagamot dito sa ating bansa. Ang kapangyarihan ni Metatron, ang isa sa pinakamataas na mga anghel ay si Metatron. Siya ang anghel na sinasabi sa Exodus 23:21 na taglay niya ang pangalan ng ating mahal na Diyos. Minsan na siyang bumaba sa lupa bilang si Enoch. Ang kanyang kapatid ay si Sandalphon na minsan na rin bumaba bilang si Elias. Isa sa kanyang mga sikretong panalangin ay Yahoel, ang anghel ni Yahweh. Si Metatron ay naatasan minsan na magpunta kina Zeus at Thor at sila ay nagsubukan ng kanilang mga kakayahan. Ang nangibabaw sa kanila ay si Metatron. Kinilala si Metatron bilang kagilagilalas na lakas ng kulog at kidlat. Ang kanyang kulog at kidlat ay lalo pang binabagsik at pinatapang ng pagbasbas ni Zeus at Thor sa kanya. May sariling mundo na tinatahanan si Metatron at ito ay nakapwesto sa ibaba ng trono ng Microprosopus o Diyos ng Salita, ang Kristo Universal. Tumatanggap ng utos si Metatron sa parehong Diyos ng Macroprosopus at Diyos ng Microprosopus. Liban sa dalawang ito ay wala ng ibang Diyos na sinusunod si Metatron. May pinagkatiwalang 7 titik kay Metatron na kung saan ang mga ito ay nakalagay sa aklat ng buhay. Minsan, pinagkatawang tao ng Diyos si Metatron bilang si Enoch at siya ang namagitan sa mga anghel na nagrebelde sa Diyos at sa Diyos. Ang kanyang kapatid naman na si Sandalphon ay ibinaba minsan sa lupa bilang si Propeta Elias at si Juan Bautista bilang taga-bautismo sa Mesayas. Minsan, ibinaba ng Diyos sa pamamagitan ni Metatron ang 10 utos. Hindi ito nasunod ng tao, pagkus ang mga tao ay sumamba sa Diyos-Diyosan at gumawa
ng mga kasamaan at kahalayan. Sa galit ni Metatron, nagpakalat siya ng makidlat na ikinamatay ng marami. Sa buong panahon ng Israel ay nasa ilang si Metatron ang sumama sa kanila. Siya ang kausap ni Moises bilang kinatawan ng Diyos upang ang Israel ay maligtas mula sa pagkahalipin sa Ehipto at magkaroon ng bagong buhay sa lupang pangako. Si Metatron ngayon ay nakalimpid sa kanyang sariling mundo. Naghihintay ng atas mula sa kanyang Diyos upang gawin ang anumang ipapagawa sa kanya. Ang kasaysayan ni Metatron. Ito ang taladro at agimat ni Metatron na makapagbigay ng proteksyon sa nagtatangan. Maaari itong i-drawing sa puting tela o kaya naman ay i-print sa papel. Pagkatapos ay dasalan. Ituturo ko ang dasal. Tandaan na kailangan itong dasalan ng 49 days simula ng first Friday. Pagkatapos ay kailangan dasalin kada Biyernes ng alas 6 o kaya ay bago makatulog, ngunit hindi lalampas ng alas 12 ng ating gabi. Ama namin, the Lord's Prayer. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, pagpasawalang hanggan. Amen. O Diyos ng lahat ng mga Diyos, Panginoon ng lahat ng mga Panginoon, ako po si banggitin ang buong pangalan, at kung babae naman ay banggitin ang pangalan ng pagkadalaga na ipinanganak noong sabihin ng kapanganakan, na nakatira sa sabihin ng adres, ay nananalig ng buong puso. Isinasamo ko po sa inyo na ako ay huwag pabayaan, nawa ay maligtas ako mula sa lahat ng kasamaan, at ako ay mabuhay ng matiwasay, malayo sa mga peligro, disgrasya at kapanganiban. Ako po ay gabayan upang maging mabuting nilalang na tumutupad po sa inyong banal na kautusan na may malinis na diwa. Diyo, Inang, Koksade, Xelohim, Bojack, Jove, Omnipotens, Sempiterne, Dios, Qui, Tedisti, Mulis, Tuis, In, Incasione, Verae, Idei, Eterne, Trinitatis, Gloriam, ad nocere, et in potentia, Maestatis, adorare, unitatem, Vaisumus, ut piustem, fidei, firmitate, ab omnibus, semper, muniamur, adversis, per Christum, Dominum, nostrum. Amen. Gloria in excelsis Deo et Filii, terra pax, hominibus, bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domini Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domini Filii
Unigenite Iesu Christe Domine Deus Agnus Dei Filius Patris qui tollis peccata mundi miserere nobis qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis veniam tu solus sanctus tu solis Dominus tu solus Altissimus Iesu Christe cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. In te credo, in te spero, te amo, te adoro, beata Trinitas, unus Deus, miserere mei nunc et in hora mortis meae, et salva me. Amen. Libera me, Domini Iesu Christe, ab omnibus iniquitatis meis et universis malis facne tuis semper in haerere mandatis et a te nuntiam separari permitas. Amen. Helio Isil Iakza Ogorub Uelicti Tilitic Quitic Crupnisium Exiumistice ayúdame. Amen. O Espíritu Supremo Metatron, Dios de los Caldea de los herejes, Jehová, conservamos, liberanos de los peligros, que dirigen todos los hijos de nuestra vida, desciende esta mi humilde morada, líbrame, Señor, de los enemigos, que no lo deseo, ayúdame con buenas fortuna, Dios omnipotente, misericordioso, eterno, Creador, universo. Amen. Pagpalain lahat ng aking mga taga-subaybay at mga estudyante ng kapangyarihan at depensang malalakas upang kayo ay kailanmay hindi mapahamak. Tandaan na ang kadiliman o kasamaan ay hindi mananalo sa mga alagad ng Diyos. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, ako si Maestro Verbo ng Karunungang Linis. Pamilya, ang kaalaman, ang orasyon na aming binabahagi ay nagmula pa sa aking lolo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang luwagan at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sinusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon at sa tamang pagkagamitan. Huwag gamitin ang mga orasyon dito sa walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga habilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga pilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gamitin hanggang maaari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte sa buhay, maayos na pamumuhay at buhay na may ligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim at siya rin aanhin. Maging malilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyon o karunungang lihim dito sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Kayo ay mapahamak kasama ang mga mahal niyo sa buhay. Ang orasyong ito ay kanan at galing sa ating Diyos. Kaya ito ay huwag gamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong manira ng ibang tao
at tayo ay maging matulungin sa kapwa. Ituro nyo ang ating YouTube channel sa mga tao na may mabubuting loob nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga karunungang galing dito sa ating channel.